Nagbukas ang pelikula habang sinisira ng hindi kilalang nilalang ang 70% ng buwan sa pamamagitan ng isang pagsabog. Dahil sa sakuna, ang mga tao sa mundo ay napunta sa isang estado ng lubos na takot. Ang militar ng Hapon ang unang kumilos, at nang makarating sila sa isang pinaghihinalaang hideout ay isa-isa silang pinatumba ng isang misteryosong galamay. Pagkatapos ay lumipat ang pelikula sa mataas na paaralan ng Kunugigawka, kung saan ang punong guro ay gumagawa ng isang malaking anunsyo. Sinasabi niya na mula ngayon, ang pinakapasaway na mga mag-aaral sa paaralan na klase ng Section 10 ay lilipat sa isang cottage sa gilid ng bundok upang hindi nila maistorbo ang iba. Pagkatapos ay ipinahayag na ang mga mag-aaral ng Section 10 ay madalas na binubuli, pinagtatawanan dahil sa kanilang mababang mga marka. Ang bida na si Nagase Shiota ay isa ring estudyante ng parehong klase, ngunit hindi niya pinuproblema kahit turuan siya ng hiwalay. Gusto lang niyang makatapos ng high school at makakuha ng trabaho sa lalong madaling panahon. Maya-maya ay pumunta si Nagase kasama ang kanyang mga kaklase sa kanilang bagong silid-aralan, at doon ay nagulat nang malaman nila kung sino ang kanilang bagong guro. Ito ay walang iba kundi si Koro Sensei, ang may mga galamay na mutant na tila may gawa sa pagkawasak ng buwan. Dito ay ibinunyag na ang buong klase ay talagang itinalaga ng gobyerno ng Japan sa kanilang pagtatangka na patayin si Koro Sensei. Nangako ang mutant na pababagsakin ang mundo sa eksaktong 1 taon na palugit, gayunpaman, binibigyan niya ng pagkakataon ang gobyerno na patayin siya. Bilang bahagi ng deal, si Koro Sensei ay magtuturo sa mga mag-aaral sa loob ng 1 taon, at maaari nila siyang atakihin hanggat makakaya nila gamit ang mga espesyal na kutsilyo at bala. Hindi maghihiganti si Koro Sensei, iiwasan lang niya ang mga pag-atake at sisiguraduhing ligtas ang mga estudyante. Kaya ngayon ay nasa kamay ng mga estudyante ang kapalaran ng mundo, kailangan nilang gumawa ng paraan at patayin si Koro Sensei bago sila makapagtapos. Sa ngayon, wala silang kakayahan sa pakikipaglaban kaya tinutulungan sila ng isang ahente na kaanib ng gobyerno na si Tadeyomi Karasuma. Nang magsimula ang klase, sinabi ni Koro Sensei sa mga estudyante na pumirma lang siya ng kontrata sa pamamahala sa paaralan para turuan ang mga estudyante sa loob ng 1 taon. Nangako siya na hindi sila sasaktan ngunit maaari siyang pagtangkaan na patayin ng mga estudyante, ang magtatagumpay ay bibigyan ng 10 milyong yen. Ang katulong sa pagtuturo na si Karasuma ay idinagdag na si Koro Sensei ay sobrang bilis at maaaring hindi sila magtagumpay laban sa kanya. Pinapaalala niya sa kanila na kailangan nilang magplano ng labis upang magtagumpay sa kanilang mga layunin, nagpakita rin siya ng ilang kasanayan sa pakikipaglaban gamit ang kanyang mga kutsilyo at baril. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na kinuha ni Koro Sensei ang armas mula kay Karasuma at pinutol ang isa sa kanyang mga galamay. Walang sakit na nararamdaman ang nilalang at sa pagkakataong ito ay nagiging maliwanag na si Koro Sensei ay napakalakas. Bukod pa rito, mayroon siyang kakayahan na muling buuin ang mga bahagi ng kanyang katawan. Pero habang tumatagal na ibinabalik niya ang nawalang parte ng kanyang katawan ay mas babagal ang kilos niya, at ito lang ang nakikita niyang kahinaan niya. Kinabukasan ay sinimulan ng mga estudyante ang kanilang tungkulin na patayin ang kanilang bagong guro. Gumagamit sila ng sarili nilang mga hanay ng mga baril at tina-target siya ng buong lakas, gayunpaman. Napakabilis ni Koro Sensei dahil naiwasan niya ang lahat ng mga bala nang hindi man lang pinagpapawisan. Sa lahat ng ito, inilista ni Nagase ang mood ng kanyang guro sa pag-asang mapagmasdan ang kanyang mga emosyon at kumilos sa tamang sandali. Napansin siya ng ilan sa mga bully at iginiit na makipagtulungan siya sa kanila, sa halip na magplano ng mag-isa. Sumunod sa kanila si Nagase at pagkatapos ng kaunting pagpaplano, natatakot siyang lumapit kay Koro Sensei na may hawak na kutsilyo. Gaya ng inaasahan ay nahuli nito ang pag-atake at madali siyang naitaboy, gayunpaman, may kasunod pang plano si Nagase. Bigla niyang niyakap si Koro Sensei, at dito ay napagtanto ng alien na ang bata ay may dalang paputok. Sa sumunod na segundo ay isang malakas na pagsabog ang bumulaga sa klase, ang mga bully ay nagsasaya sa tagumpay na iniisip na napatay nila ang alien at sa gayon ay igagawad sa kanila ang premyong pera na hindi man lang nila sinuri kung ayos lang si Nagase. Ngunit nang mawala ang alikabok ay napansin ng mga estudyante ang isang misteryosong nakalagay sa katawan ni Nagase na promotekta sa kanya mula sa pagsabog. Bukod dito, ang alien ay nakakagulat na maayos ang lagay. Tumalon siya mula sa kisame at masayang ibinunyag ng alien na siya ay nagbabalat bawat taon tulad ng isang ahas, gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nagbago ang kanyang kalooban. Puno ng puot si Koro Sensei habang sinasabi sa mga estudyante na nilabag nila ang kanilang kasunduan sa kontrata,
Ang mga estudyante ay hindi pinapayagan na gumamit ng anumang pampasabog upang patayin siya dahil gagamit lamang sila ng mga baril o kutsilyo, dahil iniiwasan niya na mapatay nila ang kanilang kaklase. Ang alien ay nagpasya na patawarin ang mga estudyante sa pagkakataong ito, ngunit kung uulitin nila ang parehong pagkakamali, tiyak na sasaktan niya ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Nang sumunod na araw nang nasa labas ang kanilang guro, isang estudyante ang nakagambala sa kanya at inilagay siya sa isang lambat. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang baril sa guro, ngunit hindi siya nakakuha ng tamang putok dahil si Koro Sensei ay gumagalaw ng buong bilis kahit na siya ay nakulong sa isang lambat. Maya-maya ay may bagong estudyanteng dumating sa pinangyarihan, siya si Karma Akabane, isang grade A na estudyante na kamakailan lang natapos ang kanyang pagkakasuspinde. Tila pinarusahan si Karma dahil sa pag-uudyok ng away, ngunit ang totoo ay pinuprotektahan lang niya ang kanyang kaibigan mula sa isang grupo ng mga bully. Ngayon, sa kabila ng pagiging magaling na estudyante, napilitan siyang mag-aral kasama ang kilalang klase ng Seksyon 10. Sa sumunod na eksena, ipinakilala ni Karma ang kanyang sarili sa lahat at nagmungkahi na makipagkamay sa kanyang guro. Ang guro ay pumayag sa kanyang kahilingan kaya pinalawak ni Koro Sensei ang kanyang mga galamay, ngunit sa sandaling gawin niya ito ay nakaramdam siya ng matinding sakit. Pagkatapos ay isiniwalat ni Karma na mayroon siyang ilang mga blade na idinikit sa kanyang palad, na naging sanhi ng sugat. Sa pamamagitan nito, siya ang unang estudyante na nagawang saktan ang mutant. Sa paglipas ng panahon, tinangka ni Karma na patayin ang alien na guro sa iba't ibang paraan, ngunit nakalulungkot dahil wala sa kanyang mga diskarte ang umeepekto. Isang araw habang mag-isang nakaupo si Karma, nilapitan siya ni Nagisa at personal na nag-usap ang dalawa. Inihayag ni Karma na wala siyang pakialam sa pera ng parangal, gusto lang niyang tapusin si Koro Sensei at alisin ang takot sa mundo. Maya-maya lang ay dumating din ang alien sa pinangyarihan, tinanong siya ni Karma kung siya ay isang mahusay na guro na sumusuporta sa kanyang mga mag-aaral kapag sila ay may problema, o isang masamang guro na hindi nagmamalasakit sa kanila. Pagkasabi nito ay tumalon siya mula sa isang bangin habang may hawak na baril sa kanyang kamay. Simple lang ang plano ni Karma, alam niyang ililigtas siya ni Koro Sensei kaya dahil doon ay kailangan niyang magdahan-dahan. Bibigyan nito si Karma ng perpektong pagkakataon na barilin siya sa ulo at tapusin siya ng minsanan para sa lahat. Gayunpaman sa kanyang pagkabalisa, ang matalino na alien ay mabilis na tumalon at binago ang anyo bilang isang sapot at iniligtas si Karma mula sa isang maliwanag na kamatayan. Kasunod nito ay dadalhin tayo sa isang pulong ng militar, at 2 buwan na ang nakalipas mula noong atakihin ni Koro Sensei ang buwan. Sa pagtaas ng presyon ay ilang bansa ang naglulunsad ng mga nuclear missiles sa Japan upang patayin si Koro Sensei. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang alien mismo ang nag-aasikaso sa mga missile at ang nagliligtas sa bansa mula sa isang potensyal na pagsabog. Ang assistant teacher na si Kar Asuma na nasa pagpupulong din ay sinabi sa kanyang chief na kailangan nilang magpadala ng isa pang estudyante dahil hindi kayang patayin ng mga kasalukuyan na estudyante si Koro Sensei. Kinabukasan ay dumating ang bagong estudyante na si Ritsu, isang AI box na nagpapakitang anyo bilang isang batang babae. Siya ay mayroong malalakas na armas na espesyal na idinisenyo upang patayin si Koro Sensei. Habang sinisimulan ng alien na guro ang kanyang klase kasama ang ibang mga estudyante, tinutukan ni Ritsu ang kanyang target at agad na nagsimulang magpaputok. Hindi nakakagulat na nagawa ni Koro Sensei na iligtas ang kanyang sarili. Ngunit ang ibang mga estudyante ay takot na takot sa kamatayan habang nagtatago sa ilalim ng mga mesa upang protektahan ang kanilang sarili. Nang maayos na ang lahat, hinarap ng mga estudyante si Ritsu at mabilis siyang itinali gamit ang metal na tali dahil banta siya sa buong klase. Nang maglaon ay nilapitan ni Koro Sensei si Ritsu at ipinaliwanag na ang kanyang puot ang dahilan kung bakit nagkaproblema, dapat ay nakipagtulungan siya sa ibang mga estudyante para patayin siya. Kaya naman sa huli ay nag-ibang anyo si Ritsu sa isang application at na-download ito sa cellphone ng bawat estudyante. Nagbabahagi rin siya ng mensahe ng pagkakaisa, na tumutulong sa kanya na matanggap at pagkatiwalaan ng kanyang mga kapwa mag-aaral. Sa susunod na eksena ay isa pang bagong estudyante ang sumali sa klase. Ang kanyang pangalan ay Aitona Horibe, isang maliit na batang lalaki na blonde ang buhok na nagsasabing siya ang kapatid ni Koro Sensei. Ang lahat ay nagulat dahil nakakapaglabas din siya ng mga galamay sa kanyang katawan. Ang kanyang tagapagsanay na nakasuot ng balabal na uniforme ay sinabi sa buong klase na si Aitona ay may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Nakamamatay siya dahil kaya niyang tapusin si Koro Sensei, at itinuturing ito ng kanilang guro bilang isang hamon kaya nagpasya siyang labanan ang bata.
Ilang sandali pa sa gitna ng malakas na hiyawan ng mga estudyante, nagsimula ang laban nina Koro Sensei at Aitona. Ang alien na guro ay nagulat nang makitang ang estudyante ay may parehong galamay tulad ng sa kanya. Naniniwala siya na si Aitona ay isa sa kanyang malayong kapamilya kaya nagpasya siyang magdahan-dahan sa kanyang mga pag-atake ngunit sinamantala ito ng bata at nagawa niya siyang bigyan ng pinsala. Galit na galit ngunit mabilis na nakabawi si Koro Sensei at nagpakawala ng malakas na pag-atake, na nagpalabas kay Aitona sa silid-aralan kaya natalo siya. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga estudyante nang makita siyang nanalo, at masaya nila siyang binabati. Sa ganitong paraan sa kabila ng pagiging target ng mga estudyante, nagawa ni Koro Sensei na makipagkatuwaan sa klase na itinuturing siya bilang ang kanilang guro na hindi pwedeng mawala. Isang araw, ang posisyon ni Kar Asuma bilang katulong ng guro ay napalitan saglit ng kanyang karibal na si Akira Takaoka na napakahigpit sa mga estudyante. Sa isa sa kanyang mga sesyon, sinabi ng isang estudyante na hindi na niya kayang magsanay dahil siya ay pagod na pagod na. Nang marinig ito, nagalit si Akira at sinubukan siyang salakayin. Sa kabutihang palad ay dumating si Kar Asuma sa tamang oras upang pigilan siya. Ang dalawang magkaribal ay nag-away ng ilang sandali. Sa huli ay ipinangako ni Akira na aalis siya sa paaralan kung ang isa sa mga mag-aaral ng 3E ay matatamaan siya gamit ang kutsilyo. Tinanggap ni Kar Asuma ang hamon at nagpasya siyang iharap si Nagisa. Ang lahat ng mga mag-aaral ay nagtipon at nanood na kinakabahan, dahil naniniwala sila na hindi makakaya ni Nagisa ang mahusay na guro. Gayunpaman, sila ay nagulat nang ang tahimik na batang lalaki ay matalino na ginulo si Akira gamit ang isang mapanlinlang na ngiti at pagkatapos ay tinutukan siya ng kutsilyo at sa gayon ay nanalo sa hamon. Isang araw ay biglang umulan at napansin ni Nagisa na medyo iba ang kinikilos ni Koro Sensei ng mga oras na yun, napansin din niya na nagsimula na ring mamaga ang katawan ng alien dahil sa ulan. Dahil dito ay napagtanto ni Nagisa na si Koro Sensei ay allergic sa tubig. Bago ang finals ay ipinangako ni Koro Sensei na ang mga mangunguna sa 5 asignaturang pang-akademiko tulad ng chemistry, English, home economics, Japanese, at math ay bibigyan ng pagkakataon na putulin ang kanyang galamay na lubos na magpapabagal sa kanya. Pagkarinig nito ay natuwa ang mga estudyante dahil tiyak na mas mapapadali nito ang pagtatangkang pagpatay sa kanya. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Koro Sensei ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral at dinala rin sila sa kalawakan saka ipinakita sa kanila ang buong mundo. Nang lumabas na ang mga resulta para sa finals, may kabuuang 6 na mag-aaral ang nangunguna sa finals dahil 2 sa kanila ang nakakuha ng parehong marka sa home economics. Gayunpaman, si Koro Sensei ay hindi nababahala dahil gusto lang niya ng ilang hamon dahil nagsisimula na siyang mapagod sa paulit-ulit na pangyayari. Sa araw na dapat na siyang papatayin, ang klase ng 3E ay nagawa siyang igapos salamat sa obserbasyon ni Nagisa sa kanyang kahinaan na tubig. Pagkatapos ay isa-isa nilang binaril ang kanyang mga galamay gayunpaman, nang malapit na nilang paputukin ang huling bala, si Koro Sensei ay nagdulot ng pagsabog. Nang ang alikabok ay naalis, dito ay nasiwalat na siya ay nag-ibang anyo bilang bola. Habang nagmamasid ang mga estudyante sa gulat, bigla na lang nagsimulang mawala ng malay ang kalahati sa kanila. Pagkatapos ay isang mapaghiganti na Akira ang dumating doon at ibinunyag na siya ang nanglason sa mga estudyante, kasama niya si Aitona na naging alagad niya. Sa kabutihang palad bago pa lumala ang mga bagay, sina Nagisa at Karma ay nagtulungan at pinahirapan si Aitona sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa ulan at pagkatapos ay pinutol ang kanyang mga galamay. Gayunpaman, sinabihan sila ni Ritsu na dinukot ni Akira ang isa sa kanilang mga kaklase. Siya ngayon ay nagbabanta na papatayin ng estudyante maliban na lang kung ibibigay nila si Koro Sensei, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nahulog sa bitag ang klase ng 3E. Gamit ang isang simpleng panlilinlang, binaliktad nila ang sitwasyon at walang kahirap-hirap na natalo si Akira. Galit nila siyang binuhusan ng putik habang pinagsasabihan dahil sa pagiging masamang guro. Sa kabilang banda, ang AI na si Ritsu ay gumawa ng mga panlunas para sa mga estudyante at inalagaan sila upang bumalik ang kanilang kalusugan. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga opisyal ng gobyerno sa paaralan. Nang makita nilang mahina si Koro Sensei, dinala nila siya at nagpatuloy sa paggawa ng public execution sa harap ng kanyang nagdadalamhati na mga estudyante. Ang alien na guro na nasa anyo pa rin ng bola ay nakatali sa isang silid na nasa loob ng isang napakakongkretong dome, na puno ng mga pampasabog. Habang pinapanood ng mga estudyante ang public execution, inihatid ni Koro Sensei ang kanyang huling mensahe ng pamamaalam.
Ipinarating niya na nagpapasalamat siya na nagawa siyang talunin ng kanyang mga estudyante. Ito ay nagpapakita na sila ay malakas at makakaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang tagumpay na ito ay higit pa sa sapat para maging masaya ang isang guro na tulad niya. Ilang sandali pa, nagkaroon ng pagsabog at habang ang militar ay nagsasaya para sa kanilang tagumpay, ang mga estudyante ay nagsimulang umiyak dahil sa pagkawala ng kanilang paboritong guro. Si Nagisa ang pinakaapektado, at sa sobrang pag-iyak niya ay may nagbigay ng tissue mula sa likod. Ito ay walang iba kundi si Koro Sensei na nakaligtas sa tangkang pagpatay. Nang makita siyang walang pinsala ay sumuko na ang gobyerno sa kanilang proyekto at sa huli ay hinayaan siyang magpatuloy sa pagtuturo sa klase ng 3E para sa susunod na termino. Nagtatapos ang pelikula ng ang blonde na batang lalaki na si Aitona ay nag-enroll din sa parehong klase. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!